Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga mahal kong kasama sa bawat kwento. Narito na naman tayo sa ating paboritong sulok kung saan ang mga puso ay naglalakbay at ang mga aral ay natututunan. Gaano nga ba natin kakilala ang mga taong pinagkakatiwalaan natin? Paano kung ang inakala nating liwanag, nagagabay sa ating mga mahal sa buhay, ay siya palang magbabaon sa kanila sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng ating bagong kwento na pinamagatang Anghel sa Aking Tahanan. Gumaan ang dibdib ni Hiraya habang pinagmamasdan niya ang eksena sa harap niya. Sa malawak na sala ng Villa Amihan, sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa salaming bintana, nakaupo ang kanyang inang, si Doña Liwayway, sa paborito nitong silyon. At sa likod nito, dahan-dahan at maingat na sinusuklay ni Sinag ang manipis at kulay pilak nitong buhok. Sa bawat haplos ng suklay, tila isang malaking tinik ang nabubunot mula sa puso ni Hiraya. Ilang buwan din siyang hindi mapakali. Ilang buwan siyang binabagabag ng pag-aalala para sa ina. Ang paghahanap ng isang tagapag-alaga na mapagkakatiwalaan ay mas mahirap pa sa pinakamabigat na corporate deal na hinarap niya. Ngunit ngayon, sa wakas, dumating na ang kapayapaan. Dumating ito sa anyo ni Sinag Cruz. Naalala pa ni Hiraya ang araw ng interview. Si Sinag ang pangpito sa listahan. Ang mga nauna ay tila hindi karapat-dapat. May isang masyadong magaslaw kumilos, may isa namang mukhang pera, at may isa pa na walang bakas ng pasensya sa mukha. Halos mawalan na siya ng pag-asa. At pagkatapos, pumasok si Sinag. Simple lang ang kanyang suot, malinis at maayos. Ang kanyang nangiti ay hindi pilit, at ang kanyang boses ay malumanay. Sa paraan ng kanyang pagsagot, sa kislap ng kanyang mga mata, nakita ni Hiraya ang hinahanap niya, sinseridad at malasakit. At hindi siya nagkamali. Sa loob lamang ng isang linggo, tila nagkaroon ng bagong buhay ang Villa Amihan. Ang buong bahay ay laging malinis. Ang mga halaman ay dinidiligan. At higit sa lahat, ang kanyang ina ay tila mas panatag. "Ma, she's perfect, right? Parang anghel." Bulong ni Hiraya, sapat lang para marinig ng ina. Dahan-dahang iminulat ni Doña Liwayway ang kanyang mga mata. Mula sa salamin sa harap niya, ngumiti siya ng bahagya sa anak. "Mukha naman siyang mabait, anak." May kung anong hindi matukoy na pag-aalinlangan sa tinig ng matanda. Ngunit ipinagsawalang bahala ito ni Hiraya. Marahil ay naninibago pa lamang ang kanyang ina. Mahirap para sa isang taong sanay na mag-isa at may sariling kapangyarihan na tulad ni Doña Liwayway na tumanggap ng tulong mula sa iba. Lumapit si Hiraya at marahang humalik sa pisngi ng ina. "I have to go, Ma. May big meeting pa ako sa opisina." Hinaplos niya ang balikat nito. "But I'm not worried anymore. Alam kong you're in good hands with Sinag." Lumingon siya kay Sinag nang ngumiti ng buong tamis sa kanya. "Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Hiraya. Ako na po ang bahala kay Donya. Ituturing ko po siyang parang sarili kong ina." Iyon na ang mga salitang kailangan ni Hiraya para tuluyang mapanatag. Tumango siya at nagpaalam ang bawat hakbang palabas ng bahay ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang buwan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Alon, ang kanilang driver, narinig pa niya ang malambing na boses ni Sinag. "Donya, gusto niyo po ba ng tsa? Ipagtitimpla ko po kayo ng paborito ninyo." Hindi na narinig ni Hiraya ang sagot. Sumakay na siya sa kotse at habang papahayo sila palayo sa Villa Amihan, isang huling sulyap sa bintana ang ginawa niya. Nakita niya ang anino ng dalawang babae at sa puso niya, nagpasalamat siya sa Diyos. Sa wakas, natagpuan na niya ang anghel para sa kanyang tahanan. Sa loob ng sala, ang ngiti sa mga labi ni Sinag ay nanatili hanggang sa unti-unting humina at tuluyang naglaho ang ugong ng sasakyan ni Hiraya. Sa sandaling tumahimik ang paligid, ang init at kabaitan sa kanyang muka ay biglang naglaho
na para bang isang maskarang hinubad. Ang malumanay na paggalaw ng kanyang kamay ay biglang tumigas. Isang matigas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala nang ibagsak niya ang suklay sa ibabaw ng mesang salamin sa tabi. Nagulat si Doña Liwayway sa biglaang pagbabago. Napahawak siya sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ang babaeng nasa likod niya ngayon ay hindi ang parehong babae kanina lamang. Ang aura nito ay biglang naging malamig at mabigat. Dahan-dahan, sa kanyang mahinang tinig, nagtanong ang matanda. May problema ba, Hija? Marahan ang naging pag-ikot ni Sinag paharap sa kanya. Wala nang bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo, at may itinatagong dilim na ngayon lang nakita ni Doña Liwayway. Tumitig ito sa kanya at sa isang boses na kasing lamig ng kanyang mga mata, sumagot ito. Wala po, Donya. Magsisimula pa lang tayo. Ang mga salitang yon, magsisimula pa lang tayo, ay tila laso na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Doña Liwayway. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Amihan, na dati niyang kanlungan, ay naging isang hawlang ginto na puno ng pangamba. Ang bawat sulok ay may mga matang nagmamasid, mga mata ni Sinag. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Ang paborito niyang tasa ay bigla na lang aksidenteng nababasag. Ang mga pahina ng librong binabasa niya ay bigla na lang nagkakatupi. Mga bagay na madaling isisi sa katandaan o kapabayaan. Ngunit alam ni Doña Liwayway ang katotohanan. Ang bawat aksidente ay may kasamang isang panandaliang, mapanuyang nangiti mula kay Sinag kapag nakatalikod na ang lahat. Ang pang-aabuso ay hindi pisikal, hindi pa. Ito ay nasa hangin. Isang laro sa isipan na unti-unting dumudurog sa kanyang espiritu. Isang tanghali, habang sila'y nanananghalian, inihain ni Sinag ang isang mangkok ng ampalaya na may itlog. Alam ng lahat, lalo na ni Hiraya, na simulat sa pool ay hindi kumakain ng ampalaya si Doña Liwayway dahil sa pait nito. Sinag, Hija, alam mo namang hindi ako kumakain nito. Mahinahon niyang sabi. Ngumiti si Sinag, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Donya, ito po ang mabuti para sa inyo. Mayaman sa bitamina. Sabi nito sa isang boses na para bang kumakausap sa isang paslit. Kinuha nito ang kutsara, sumandok at itinapat sa bibig ng matanda. Kainin niyo na po para lumakas kayo. May diin sa huling salita. Isang utos, hindi pakiusap. Tumanggi si Doña Liwayway, marahang itinatabig ang kutsara. Sa isang iglap, hinawakan ni Sinag ang kanyang pulsuhan. Hindi ito sobrang higpit para mag-iwan ng marka. Ngunit sapat na para maramdaman ni Doña Liwayway ang bakal sa likod ng malambot na balat. Ang mga daliri nito ay tila mga posas. Kainin niyo na po. Ulit ni Sinag, mas mababa at mas may pagbabanta ang tono. Walang nagawa si Doña Liwayway. Nanginginig niyang ibinuka ang kanyang bibig at nilunok ang pait ng gulay at ang pait ng kanyang sitwasyon. Nang hapon ding iyon, tumawag si Hiraya. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ng matanda. Hello, Ma. Kumusta po kayo dyan ni Sinag? Masayang bati ng anak sa kabilang linya. Bago pa man siya makasagot, lumitaw si Sinag sa kanyang tabi na may dalang isang basong tubig. Ngumiti ito at inilagay ang isang kamay sa balikat ni Doña Liwayway. Isang simpleng kilos, ngunit ang paghigpit ng mga daliri nito ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe ng babala. Napalunok si Doña Liwayway. Paano niya sasabihin ang katotohanan na ang anghel na iniwan ng kanyang anak ay isa palang demonyo? Sino ang maniniwala sa kanya? Mabuti kami, anak. Nanginginig niyang sagot. Masipag si Sinag, maalaga. Pinilit niyang idiin ang salitang maalaga
Umaasang maririnig ni Hiraya ang panginginig sa kanyang boses. Ngunit si Hiraya, na puno ng sarili niyang kapaguran mula sa trabaho, ay narinig lamang ang mga salitang gusto niyang marinig. "That's great to hear, Ma. Sabi ko sa'yo, she's a blessing. O sige po, I have to go. I love you, Ma." "I love you too, anak." Halos pabulong na sagot ni Doña Liwayway bago namatay ang linya. Habang ibinababa niya ang telepono, naramdaman niya ang pagluwag ng kamay ni Sinag sa kanyang balikat, na sinundan ng isang marahang tapik na puno ng panunuya. Ang pagkatalo ay may lasang mas mapait pa kaysa sa ampalaya. Kinabukasan, naka-schedule siyang magpatingin sa doktor para sa kanyang lingguhang check-up. Habang tinutulungan siyang makasakay sa kotse ni Alon, ang matagal na nilang driver, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang damit. Isang munting pasa, halos kasing kulay ng lila ng bulaklak ng orchid, ang sumilip sa kanyang pulsuhan, ang alaala ng tanghalian kahapon. Nakita ito ni Alon. Isang saglit lang, ngunit nakita niya. Nakita rin niya ang paraan ng pagbawi ng kamay ni Doña Liwayway at ang dagliang pagtakip dito nang papalapit na si Sinag. Nagtama ang kanilang mga mata sa rearview mirror, ang mga mata ni Alon na puno ng pag-aalala at ang mga mata ni Doña Liwayway na puno ng isang tahimik na pagsusumamo. Walang salitang namutawi, ngunit isang mensahe ang naiparating. Sa buong araw, naging mas maingat at mapagmasid si Alon. Pag-uwi nila ng gabing iyon, habang nag-aabot si Sinag ng isang basong tubig kay Doña Liwayway, dumulas ito sa nanginginig na kamay ng matanda. Isang malakas na lagabog ng nabasag na salamin ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Naku, pasensya na." Nagsisimulang humingi ng paumanhin si Doña Liwayway. Ang puso niya'y kumakabog sa takot. Hindi sumigaw si Sinag, hindi ito nagalit. Sa halip, lumuhod ito sa tabi ng upuan ng matanda na para bang tutulungan siyang pulutin ang mga bubog. Ngunit imbes na gawin iyon, lumingon ito. At sa dilim ng gabi, ang mukha nito ay isang maskara ng purong pagkasuklam. Ibinulong niya ito. Sapat lang para marinig ng matanda. Ang kanyang hininga ay malamig at mabaho sa pisngi ni Doña Liwayway. "Sa susunod na maging pabigat ka, hindi lang baso ang mababasag. Ang pagdating ng Sabado't Linggo ay ang kanlungan ni Hiraya. Ito ang kanyang pahinga mula sa magulong mundo ng korporasyon at higit sa lahat, ang kanyang pagkakataong makabawi sa pagkukulang niya sa oras para sa ina." Habang binabaybay ng sasakyan na minamaneho ni Alon ang daan, papuntang Villa Amihan, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bigat na dati niyang nararamdaman sa tuwing uuwi siya, ang bigat ng pag-aalala, ay napalitan ng isang magaan at masayang pananabik. Pagpasok pa lang niya sa pinto, isang pamilyar at nakakapanatag na amoy ng floor wax at sariwang bulaklak ang sumalubong sa kanya. Ang buong bahay ay kumikinang sa kalinisan. Mula sa kusina, lumabas si Sinag, bitbit ang isang pitsel ng malamig na kalamansi juice na may ngiti sa labi na kasing liwanag ng araw sa labas. "Good morning po, Ma'am Hiraya. Tamang-tama po ang dating ninyo," bati nito. "Nagpapahinga po si Donya sa kanyang silid. Gisingin ko na po ba?" "Wag na. Hayaan mo na muna siyang magpahinga," sagot ni Hiraya habang inilalapag ang kanyang bag sa sofa. "Kumusta naman siya this week, Sinag? May gana na ba siyang kumain?" Ito na ang paboritong bahagi ni Hiraya, ang ulat ni Sinag. Inilabas nito ang isang maliit na notebook at binuklat sa kasalukuyang pahina. Detalyado at organisado. "Napakaganda po ng linggong ito, ma'am," masiglang ulat ni Sinag. "Mas marami na po siyang nakakain, lalo na po yung sinabawang isda na niluto ko noong Miyerkules. 3 beses po siyang humingi ng dagdag na sabaw at nakakatulog na rin po siya ng mahimbing sa gabi, walang gisingan. Naglakad-lakad din po kami sa hardin kahapon at siya pa po ang nagyaya." Bawat salita ay musika sa pandinig ni Hiraya. Ito ang datos.
ang ebidensya na tama ang kanyang desisyon. Pinagkakatiwalaan niya si Sinag at hindi siya binibigo nito. Makalipas ang isang oras, lumabas na si Doña Liwayway mula sa kanyang silid. Masaya siyang niyakap at hinalikan ni Hiraya. Ngunit nang magkaroon sila ng pagkakataong maiwang dalawa sa sala, habang si Sinag ay abala sa paghahanda ng kanilang tanghalian sa kusina, nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ng ina. Nawala ang matipid nitong nangiti at napalitan ng isang ekspresyon ng malalim na pag-aalala. Hinawakan ng matanda ang kamay ng anak. Ang mga daliri nito ay bahagyang nanginginig. "Anak," mahina niyang simula. Ang boses ay tila may gustong takasan. "May gusto sana akong sabihin sa'yo." "Ano po iyon, ma?" tanong ni Hiraya, bahagyang lumapit. Nag-atubili si Doña Liwayway, ang mga mata ay pasulyap-sulyap sa direksyon ng kusina. "Si Sinag, anak, iba ang ugali niya kapag wala ka." Kumunot ang noo ni Hiraya. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkabigo. "Ano pong ibig ninyong sabihin, ma? Mabait naman si Sinag. Look at the house. Look at you. You seem better." "Sa panlabas lang yon," giit ng matanda. May bagong tuklas na tapang sa boses. "Pero kapag tayong dalawa na lang, malamig siya, masungit. Ang mga mata niya, parang laging galit. Natatakot ako sa kanya, anak." Ang salitang natatakot ay tumama kay Hiraya na parang sampal. Ang kanyang ina, ang matapang at palaban na si Doña Liwayway Valderrama, ay natatakot sa anghel na si Sinag. Tila hindi ka pani-paniwala. Baka dala lang ito ng katandaan. Baka pagkalito. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang pumasok si Sinag mula sa kusina. Dala ang isang bandehado ng pagkain. Ang ngiti nito ay bahagyang nag-alinlangan nang makita ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. "Ay, pasensya na po. May problema po ba?" tanong nito. Ang boses ay puno ng inosenteng pag-aalala. Bago pa man makasagot si Hiraya, tumayo si Doña Liwayway. "Wala." Matigas niyang sabi, puno ng pagkatalo. "Walang problema." At naglakad ito pabalik sa kanyang silid. Iniwan ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Hiraya kasama si Sinag, na ngayon ay nakayuko, at ang mga balikat ay nagsimulang manginig. "Ma'am Hiraya," nagsimulang magsalita si Sinag. Ang boses ay garalgal na tila pinipigilan ang pag-iyak. "Pasensya na po kung may nagawa akong mali. Ginagawa ko naman po ang lahat. Pero minsan po, nakakalimutan ni Donya ang mga bagay-bagay. May mga araw po na tinatawag niya akong pangalan ng dati naming kasambahay. Minsan naman po, nagagalit siya ng walang dahilan. Iniintindi ko na lang po, dala po siguro ng kanyang edad." Ang bawat salita ni Sinag ay tila isang balsamong humihilom sa naguguluhang isip ni Hiraya. Ang paliwanag nito ay lohikal, makatwiran. Ang pagtanda ay may dalang pagkalito. At si Sinag, sa kabila ng lahat, ay nananatiling mapagpasensya at masigasig. Lumapit si Hirayada at hinawakan sa balikat ang umiiyak na tagapag-alaga. "Shh! It's okay, Sinag. Naiintindihan ko. Ako na ang bahalang kumausap kay Mama. You're doing a great job." Marahan siyang kumatok sa silid ng ina. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana. "Ma," malumanay niyang sabi. "Let's be fair to her. Mahirap mag-alaga. She's doing her best. Baka kailangan lang natin siyang bigyan ng pagkakataon at pasensya." Hindi lumingon si Doña Liwayway. Isang luha lang ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang luhang hindi nakita ni Hiraya. Ang narinig lang niya ay ang katahimikan. Isang katahimikang inakala niyang pagsang-ayon. Ngunit sa katotohanan ay isang tahimik na pagsuko. Kinagabihan, bago matulog, dumaan si Hiraya sa pasilyo para kumuha ng tubig. Ang ilaw sa silid ng kanyang ina ay patay na. Ngunit mula sa dulo ng pasilyo, malapit sa silid ni Sinag,
na bahagyang nakaawang ang pinto, may narinig siyang isang pamilyar na boses, halos pabulong ngunit puno ng bagsik. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang lumapit, nagtatago sa dilim. Si Sinag may kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malumanay. Ito ay puno ng isang damdaming hindi pa naririnig ni Hiraya mula rito. Isang matinding galit na may halong pait. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Babawi ako para sa iyo, nanay. Pagbabayaran nilang lahat. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Sino si nanay? At sino ang silang lahat na kailangang magbayad? Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanyang silid. Ang isip ay gulong-gulo. Pilit niyang sinasabi sa sarili na personal na problema lang iyon ni Sinag, na wala itong kinalaman sa kanila. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang itanim. Para kay Alon Mendoza, ang manibela ng sasakyan ay isang bintana sa mga buhay na hindi niya lubos na maabot. 10 taon na siyang driver ng mga Valderrama. Nasaksihan niya ang paglaki ni Hiraya mula sa isang determinadong estudyante hanggang sa isang matagumpay na ehekutibo. At nakita niya kung paano dahan-dahang humina ang dating bakal na si Doña Liwayway dahil sa paglipas ng panahon. Ngunit sa 10 taon na yon, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong uri ng kaba, isang malamig at palihim na takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa matandang babae na itinuturing na niyang pangalawang ina. Ang lahat ay nagsimula sa mga maliliit na bagay. Ang pasa sa pulsuhan ni Donya na dagli nitong itinago. Ang takot sa mga mata nito na nakita niya sa rearview mirror. Ang mga salitang hindi nito masabi tuwing tumatawag si Hiraya. Mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya pa mabuo, ngunit alam niyang may mali. At ang sentro ng lahat ng ito ay si Sinag. Sa paningin ng lahat, si Sinag ay perpekto. Ngunit para kay Elon, ang sobrang pagiging perpekto ay isang anyo ng kasinungalingan. Isang hapon, habang naghihintay siya sa labas ng Villa Amihan, napansin niya ang isang kakaibang routine. Tuwing 3:00, eksakto, nagtitimpla si Sinag ng tsa para kay Doña Liwayway. At pagkatapos uminom ng tsa ang matanda, tila isang kandilang nauubusan ng apoy. Unti-unti itong aantukin at makalipas ang kalahating oras ay tulog na. Sa una, inakala ni Alon na normal lang ito. Ngunit nang mangyari ito, araw-araw, sa parehong oras, sa parehong paraan, nagsimula siyang magduda. Naging mas mapagmasid siya. Isang araw, nagkunwari siyang may inaayos sa makina ng kotse na nakaparada malapit sa bintana ng kusina. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw na tanaw niya ang ginagawa ni Sinag. Nakita niya kung paano nito inihanda ang mamahaling tsaang Earl Grey na paborito ni Doña Liwayway. Nakita niya ang paglalagay nito ng asukal at gatas. At bago nito haluin, lumingalinga muna si Sinag. Nang makasigurong walang nakatingin, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang uniforme, isang maliit na papel na nakatupi. Mula roon, isang maputing pulbos ang marahan niyang ibinuhos sa tasa. Mabilis niya itong hinalo hanggang sa matunaw at pagkatapos ay inilagay sa isang bandehado na may kasamang biskwit. Nanigas si Alon sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga hinala ay nagkaroon ng anyo. Hindi lang ito masamang ugali. Ito ay isang bagay na mas malala. Isang bagay na sinadya at planado. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas si Doña Liwayway sa hardin para magpahangin. Tinawag niya si Alon. "Alon, iho," sabi ng matanda. Ang boses ay banbakay mabagal at tila pagod. Ang mga rosas, tila hindi na sila kasing hindi niya matapos ang kanyang sasabihin.
Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumingkit at ang kanyang ulo ay tumango-tango na parang isang manikang nauubusan ng baterya. "Donya, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Alon, puno ng pag-aalala. "Inaantok lang ako," sagot nito, bago tuluyang pumikit at mahimbing na nakatulog sa kanyang silyang ratan. Kinumpirma nito ang lahat, habang karga-karga niya pabalik sa loob ng bahay ang natutulog na matanda. Isang alaala ang bumalik sa isip ni Alon. 15 taong gulang siya noon at ang kanyang ina ay may malubhang sakit, nangangailangan ng mamahaling operasyon. Ang kanyang ama, isang simpleng karpintero, ay halos lumuhod na sa lahat ng kanilang kamag-anak. Ngunit walang tumulong. Isang hapon, naglakas loob siyang kumatok sa pintuan ng Villa Amihan. Si Doña Liwayway mismo ang nagbukas. Hindi siya nagtanong ng marami. Kumuha lang ito ng tseke at isinulat ang eksaktong halagang kailangan nila. "Huwag mo nang isipin ang pagbabayad, iho," sabi nito sa kanya noon. "Ang mahalaga ay gumaling ang nanay mo. Ang tulong ay hindi inuutang, ipinapasa ito sa iba." Iyon ang araw na isinumpa ni Alon sa sarili na balang araw. Gagantihan niya ang kabutihang yon. At ngayon na ang araw na yon, hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa babaeng nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Nang gabing iyon, naghintay si Alon ng pagkakataon. Nang makita niyang abala si Sinag sa pagdidilig sa likod bahay, dahan-dahan siyang pumasok sa kusina. Nandoon pa rin sa lababo ang tasang pinag-inuman ni Doña Liwayway. May kaunti pang likidong natira sa ilalim. Kumuha siya ng isang maliit at malinis na bote mula sa kanyang bulsa. Maingat niyang isinalin ang natirang tsaa sa bote. Ito ang kanyang ebidensya. Kailangan niya ng patunay bago siya gumawa ng anumang hakbang. Habang isinasara niya ang takip ng bote, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Sinag. Nakatayo ito roon. Ang hose ng tubig ay nasa kanyang kamay pa. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapanggap. Nakita nito ang maliit na bote sa kamay ni Alon. Nakita nito ang pagkaalarma sa kanyang muka. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagtanong kung anong ginagawa niya. Sa halip, isang malamig at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi nito. "May kailangan ka, Alon?" tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong talim. Sa sandaling iyon, alam ni Alon na ang laban ay hindi na palihim. Nalaman na ng kalaban na alam na niya ang laro nito. May mga araw na ang isipan ni Doña Liwayway ay tila isang maulap na kalangitan, mabigat, malabo, at walang katiyakan. Ang mga alaala ay nagiging parang mga anino, at ang mga salita ay nawawala bago pa man niya ito mabigkas. Ang lason sa tiya, na hindi niya alam na lason, ay dahan-dahang itinatayo ang isang pader sa pagitan niya at ng mundo. Ngunit may mga sandali, mga panandali ang biyaya ng kaliwanagan kung saan ang ulap ay humahawi. At sa mga sandaling iyon, ang katotohanan ay sumusuntok sa kanya ng buong lakas. Isang Biyernes ng umaga, nagising siya mula sa isang masamang panaginip. Sa panaginip niya, isa siyang ibon sa loob ng isang hawla. At si Sinag, na may mukha ng isang ahas, ay paulit-ulit na sinusubuan siya ng mga mapapait na buto. Nagising siyang humihingal, ang puso ay kumakabog. Sa sandaling yun, malinaw ang lahat. Hindi ito pagkalito ng katandaan. Hindi ito panaginip. May ginagawang masama si Sinag sa kanya. Ang patuloy niyang pagkaantok, ang paghina ng kanyang isip, ang takot na gumagapang sa kanyang puso tuwing papalapit ito. Lahat ay konektado. Siya ay nilalason. Sa araw na yon, isang bagong determinasyon ang isinilang sa kanyang puso. Darating si Hiraya. At sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na matalo. Ipunin niya ang lahat ng kanyang lakas. Sasabihin niya ang totoo, kahit ano pa ang mangyari.
Nang dumating si Hiraya ng hapong yon, masaya at puno ng sigla, sinalubong siya ni Doña Liwayway ng may ngiti. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Hinintay niyang umalis si Sinag para kumuha ng merienda sa kusina. "Anak, maupo ka," sabi niya. Ang boses ay mas matatag kaysa sa mga nakaraang linggo. "May napakahalaga akong sasabihin sa'yo." "Mukhang seryoso yan, ma," pabirong sabi ni Hiraya. Ngunit umupo pa rin ito sa tapat niya. Huminga ng malalim si Doña Liwayway. "Hiraya, nilalason niya ako." Ang mga salita ay lumabas na parang isang pagsabog. Napawi ang nangiti sa mukha ni Hiraya, napalitan ng pagkalito at pag-aalala. "Ma, ano po ang sinasabi ninyo? Sino po?" "Si Sinag. May inihahalo siya sa tsaa ko araw-araw. Pinapahina niya ako, anak. Pinapahina niya ang isip ko para hindi mo ako paniwalaan." Nakatitig lang si Hiraya, hindi makapaniwala. Ang kanyang ina, na mukhang maayos naman, ay nagsasabi ng mga bagay na parang mula sa isang pelikula. Bago pa man siya makahanap ng tamang salita, para pakalmahin ang ina, pumasok si Sinag sa sala, dala ang merienda. Ang eksenang naabutan ni Sinag ay puno ng tensyon. Agad niyang naintindihan ang nangyayari. At sa isang iglap, ang kanyang mukha ay nagbago. Ibinagsak niya ang bandehado sa mesa na lumikha ng malakas na kalansing. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. "Donya, ano po itong naririnig ko?" tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mga luha ay tuluyan nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. "Ma'am Hiraya, hindi ko po alam kung bakit ganyan ang galit sa akin ni Donya. Ginagawa ko naman po ang lahat. Minamahal ko po siya na parang tunay na ina." Bigla itong lumuhod sa sahig, humahagulgol. "Kung may nagawa po akong mali, sabihin niyo po sa akin. Parusahan niyo po ako. Pero wag naman po ganito. Ang sakit-sakit pong pagbintangan ng ganito." Ang pag-arte ni Sinag ay perpekto, isang obra maestra ng panlilinlang. Ang bawat salita, bawat hikbi, bawat patak ng luha ay idinisenyo para makuha ang simpatya, at nakuha niya ito. Si Hiraya ay napunit sa pagitan ng kanyang ina at ng babaeng pinagkakatiwalaan niya. Ngunit ang nakikita niya sa harap niya ay isang matandang babae na may mga akusasyong tila hindi kapani-paniwala, at isang batang babae na durog ang puso. Pinili niya ang mas madaling paniwalaan. "Matama na po yan," sabi ni Hiraya sa ina. Ang boses ay may halong pakiusap at pagkadismaya. Tumayo siya at tinulungang tumayo si Sinag. "Huwag ka nang umiyak, Sinag. Ako na ang bahala." Inakay niya ang umiiyak na si Sinag papunta sa sofa at niyakap ito. Mula sa balikat ng kanyang anak, nakita ni Doña Liwayway ang mga mata ni Sinag. Ang mga luha ay naroon pa, ngunit ang sakit ay nawala na. Ang nakita niya ay isang malamig, mapanuyang tagumpay. Parang isang balde ng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa buong pagkatao ni Doña Liwayway. Natalo siya. Muli, nang ihatid siya ni Hiraya pabalik sa kanyang silid, ang lakad ng kanyang anak ay mabigat. "Ma, I think we need to see a doctor, a specialist. Baka may paraan para matulungan ka sa pagkalito mo." At habang nakatalikod si Hiraya, dumaan si Sinag sa likod nila. Bumulong ito, sapat lang para marinig ni Doña Liwayway ang bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa kanyang puso. "Nakita mo, kahit anong gawin mo, ako ang paniniwalaan niya." Pagsara ng pinto, napauupo si Doña Liwayway sa gilid ng kanyang kama. Ang katawan niya ay nanghihina, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa bigat ng pagkatalo. Ang huling pag-asa niya ay naglaho na. Ang sarili niyang anak ay tingin sa kanya ay isang baliw. Sa labas, narinig niya ang boses ni Hiraya na may kausap sa telepono. "Yes,
I'd like to book an appointment with psychiatrist for my mother. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Doña Liwayway. Siya ay nag-iisa, isang bilanggo sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang isipan, at ang tanging kasama niya ay ang demonyong nag-aanyong anghel. Wala nang pag-asa, wala nang laban. Ang engkwentro sa kusina ay isang deklarasyon ng giyera. Alam ni Alon na alam na ni Sinag, at alam ni Sinag na alam na ni Alon. Ang laban ay hindi na lamang sa pagitan ni Sinag at ni Doña Liwayway. Kasali na siya ngayon, at dahil dito, naging doble ang kanyang pag-iingat. Ang bote ng tsa ay itinago niya sa pinakaligtas na lugar na alam niya, sa ilalim ng reserbang gulong sa likod ng kanyang kotse. Ngunit alam niyang hindi sapat ang ebidensyang yon. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niya ng saksi. Kailangan niyang malaman kung ano ang tunay na motibo ng babaeng ito. Sa tuwing nagmamaneho siya para sa pamilya, ginagamit niya ang pagkakataon para magmasid. Napansin niya si Aling Nena, ang matandang kapitbahay na ang bahay ay katapat mismo ng bintana ng sala ng bilya-amihan. Araw-araw, mula umaga hanggang hapon, nakaupo ito sa kanyang tumba-tumba sa may bintana, nagpapalipas ng oras. Siya ang perpektong saksi. Isang hapon, habang naghihintay na naman siya, naglakas loob siyang lumapit. Nagdala siya ng isang supot ng mainit na pandesal bilang alibay. "Magandang hapon po, Aling Nena," bati niya. "Oh, Alon, iho, naparito ka?" Nakangiting tanong ng matanda. "Napansin ko lang po na lagi kayong nakadungaw sa bintana. Baka po gusto niyo ng merienda," sabi ni Alon, inaabot ang pandesal. "Tahimik po siguro dito sa lugar ninyo, ano na po?" "Nako, hindi naman palagi," sagot ni Aling Nena habang kumukuha ng isang piraso. "Diyan sa tapat, sa mga Valderrama, medyo maingay minsan." Ito na ang pagkakataon ni Alon. "Maingay po? Paano po?" "Oo, iho, palaging may sigaw. Lalo na kapag nakaalis na yung magandang anak ni Liwayway. Akala ko nga dati, nag-aaway lang sila ng matanda. Pero iba eh. Parang sinisigawan niya si Liwayway. Kawawa naman. Matanda na, binubulyawan pa." Bawat salita ni Aling Nena ay tumitibay na ebidensya. "Narinig niyo po ba kung anong sinisigaw, Nay?" "Hindi malinaw, iho. Pero ang tono, parang galit na galit. Parang may pinagbabayaran." Ang salitang pinagbabayaran ay tumatak sa isip ni Alon. Pareho sa narinig ni Hiraya noon, kinailangan niyang makapasok sa silid ni Sinag. Iyon ang lungga ng ahas. Sigurado siyang may itinatago ito roon. Naghintay siya ng perpektong pagkakataon. At dumating iyon noong Miyerkules, ang araw ng palengke ni Sinag. Karaniwan, isang oras itong nawawala. Nang makaalis na ang tricycle na sinakyan ni Sinag, mabilis ngunit tahimik na kumilos si Elon. Alam niya kung saan itinatago ang reserbang susi sa ilalim ng isang paso. Pumasok siya sa bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Dumiretso siya sa silid ng katulong sa ibaba. Ang silid ni Sinag ay simple at malinis. Masyadong malinis. Walang personal na gamit, maliban sa isang maliit na litrato sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Larawan ito ng isang batang Sinag, kasama ang isang babaeng mas matanda, marahil ang kanyang ina. Ang babae sa larawan ay may mga matang pagod at malungkot. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at kalyo, mga kamay ng isang taong nagbanat ng buto sa buong buhay niya. Sinimulan niyang maghalughog. Sa ilalim ng kama, sa likod ng isang lumang maleta, nakita niya ang hinahanap niya, isang bote ng gamot. Walang pangalan, walang etiketa, ngunit alam niyang ito na iyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at kinununan ito ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Ibabalik na sana niya ang bote nang may matisod ang kanyang kamay.
Isang manipis na album ng mga litrato na nakasiksik sa pagitan ng kama at ng dingding. Binuklat niya ito. Naglalaman ito ng mga lumang larawan ng ina ni Sinag. Sa likod ng isang larawan, may sulat ni kamay. Rosalinda Cruz, Hacienda Ardiente, 95. Hacienda Ardiente, pamilyar ang pangalan. Pag-aari iyon ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa kanilang probinsya. Isang pamilyang kilala, hindi lang sa kanilang yaman, kundi pati na rin sa kanilang kalupitan sa mga trabahador. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Ito ang motibo, isang paghihiganti. Nang isasara na niya ang album, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang ugong ng humihintong tricycle. Si Sinag, umuwi ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nataranta si Alon. Mabilis niyang ibinalik ang album at ang bote ng gamot sa ilalim ng kama. Wala na siyang oras para lumabas ng pinto. Ang tanging pagpipilian niya ay ang maliit na aparador sa sulok. Sumiksik siya sa loob. Ipinagdarasal na huwag siyang mahanap. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang mga yabag ni Sinag. Huminto ito sa gitna ng kwarto. Isang mahabang katahimikan. Narinig niya ang sariling tibok ng kanyang puso na tila isang tambol. Pagkatapos, narinig niya ang mahinang tunog ng paggalaw ng kama na sinundan ng isang buntong hininga. Nakita niya. Alam niyang may naghalongkat sa mga gamit niya. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng aparador kung saan siya nagtatago. Hindi ito nilock. Ngunit alam ni Alon ang ibig sabihin noon. Hindi na siya makakalabas. Nahuli na siya. Nakulong siya sa loob, sa dilim, naghihintay sa susunod na galaw ng kalaban. Nasa kalagitnaan ng isang mahalagang presentasyon si Hiraya nang magring ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nang magring ito sa pangalawang beses at pangatlo, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang tanging taong tatawag sa kanya nang ganito kapaulit-ulit ay si Sinag. At nangangahulugan iyon ng isang bagay, emergency. Nagpaalam siya sandali sa conference room at sinagot ang tawag. Ma'am Hiraya. Ang boses ni Sinag sa kabilang linya ay hindi ang karaniwang kalmado nitong tinig. Ito ay garalgal, nanginginig, at puno ng pagkaalarma. Kailangan niyo pong umuwi. Ngayon na po. Si Donya, nawawala po ang kwintas niya. Parang binuhusan ng yelo si Hiraya. Anong kwintas? Yung perlas po. Yung perlas na kwintas na regalo pa po sa kanya ng yumaong Don Rafael. Hindi na nagtanong pa si Hiraya. Mabilis niyang tinapos ang pulong at halos liparin ang daan, pauwi sa Villa Amihan. Ang naabutan niya ay isang eksena ng kontroladong kaguluhan. Si Sinag ay nasa sala, yakap-yakap ang tila litong-lito na si Donya Liwayway. Ang mga drawer ng aparador sa silid ng matanda ay nakabukas. Ang mga laman ay tila hinalughog. Anong nangyari? Bungad ni Hiraya. Hindi ko po alam, ma. Ma'am, humihikbing sagot ni Sinag. Umakyat lang po ako para ihatid ang tiyaan ni Donya. At nakita ko na lang po siyang umiiyak. Tinanong niya po ako kung nasaan ang kwintas niya. Nang tingnan po namin sa kanyang lalagyan ng alahas, wala na po roon. Ang kwintas na yon ay hindi lamang isang alahas. Ito ang huling regalo ng kanyang ama sa kanyang ina bago ito pumanaw. Ang sentimental na halaga niyon ay hindi matutumbasan ng pera. Sino lang ang mga tao dito sa bahay buong araw? Tanong ni Hiraya. Ang isip ay mabilis na nagpoproseso. Kami lang po ni Donya. At si Alon po, ma'am. Nasa labas lang po siya buong araw. Sagot ni Sinag. Ang mga mata ay puno ng luha ngunit may kung anong kalkuladong pag-iingat. Imposible. Mabilis na sabi ni Hiraya. Si Alon, 10 taon na siya sa atin. Alam ko po, ma'am, kaya nga po, ayokong magbintang. Sabi ni Sinag. Yumuyuko na para bang ayaw niyang sabihin ang susunod. Pero kanina po kasi, habang naglilinis ako,
May nakita po ako sa ilalim ng aparador ni Donya. Dinala ni Sinag si Hiraya sa silid. Lumuhod ito at itinuro ang isang bagay na maliit at maitim sa sahig, malapit sa paa ng aparador. Ano ito? Kunwari itanong ni Sinag. Sabay pulot dito. Inilahad niya ang kanyang palad kay Hiraya. Naroon, sa gitna ng kanyang palad, ang isang butones, isang pamilyar na butones na kulay itim na may maliit na sagisag na V na nakaburda sa gitna. Isang butones mula sa uniforme ng kanilang driver. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang ebidensya ay maliit ngunit malinaw. Ang pagkakataon ay naroon. At ang pagtanggi ni Alon sa mga paratang ng kanyang ina tungkol kay Sinag, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Galit ba siya? Naghihiganti? Tinawag niya si Alon sa loob. Pumasok ang driver. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang butones sa kamay ni Hiraya at ang mapanuring tingin nito, naintindihan niya agad. Ito na ang patibong. Alon, nasaan ang kwintas ni Mama? Diretsong tanong ni Hiraya. Ang boses ay malamig. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, Ma'am. Matatag na sagot ni Alon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sinag. Ma'am Hiraya, maniwala kayo sa akin, si Sinag ang may pakana. Bakit mo to ginagawa sa akin, Alon? Biglang humagulgol si Sinag na para bang siya ang tunay na biktima. Anong kasalanan ko sa'yo? Dahil ba mas pinagkakatiwalaan ako ni Ma'am Hiraya kaysa sa'yo? Tumigil ka sa pag-arte mo! Sigaw ni Alon, isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman. Alam kong may inilalagay ka sa inumin ni Donya. Alam ko ang mga ginagawa mo. Ma'am, naririnig niyo po ba? Nag-iimbento na siya ng mga kwento. Si Hiraya ay nasa gitna. Sa isang panig, ang driver na matagal na nilang pinagkakatiwalaan, ngunit may ebidensyang laban dito. Sa kabilang panig, ang tagapag-alaga na tila perpekto na ngayon ay biktima ng isang malupit na akusasyon. Ang kanyang isip ay pagod, ang kanyang puso ay nabibigatan, at kailangan niyang pumili. Pinili niya ang ebidensya. Hindi na kita mapagkakatiwalaan, Alon. Sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang desisyong dumudurog sa kanyang puso, ngunit sa tingin niya ay kailangan. Kunin mo na ang mga gamit mo. Umalis ka na. Hindi makapaniwala si Alon. Pero ma'am, umalis ka na! Sigaw ni Hiraya. Ang boses ay basag. Mula sa kanyang silid, nakadungaw sa bintana si Donya Liwayway. Kitang-kita niya ang lahat. Kitang-kita niya kung paano dahan-dahang tumalikod si Alon. Ang kanyang mga balikat ay bagsak sa pagkatalo. Kitang-kita niya ang pag-alis ng kanyang huling kakampi. Ang huling taong nakakaalam ng katotohanan. Ngayon, siya ay tunay ng nag-iisa. Bago tuluyang lumabas ng gate, huminto si Alon at lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata ni Hiraya. Wala nang galit sa mukha ng driver. Ang naroon ay awa at isang malungkot na babala. Sana bago mahuli ang lahat, sabi ni Alon, sapat lang para marinig ni Hiraya. Makita niyo ang katotohanan na nasa harap niyo lang. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Hiraya na nakatayo. Ang mga salitang iyon ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Nag-iiwan ng isang binhi ng duda na hindi niya kayang basta na lang isantabi. Lumipas ang 2 araw na tila may mabigat na ulap na bumabalot sa Villa Amihan. Para kay Hiraya, ang bawat sulok ng bahay ay may anino ni Alon. At ang bawat sandali ng katahimikan ay pinupuno ng huling binitawan nitong mga salita. Sana bago mahuli ang lahat, makita niyo ang katotohanan na nasa harap niyo lang. Pinilit niyang isantabi iyon. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na tama ang kanyang desisyon. Nagkasala si Alon. Iyon ang sinasabi ng ebidensya. Ngunit ang kanyang puso at isipan ay hindi magkasundo. Inihahanda niya ang kanyang mga gamit para sa isang mahalagang business trip sa Singapore.
3 araw siyang mawawala. Karaniwan, sabik siya sa mga biyaheng ganito. Ngunit ngayon, may kung anong bigat sa kanyang dibdib na ayaw umalis. Isang umaga, habang naghahanap siya ng hikaw sa kanyang jewelry box, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang paboritong singsing na perlas ng kanyang ina. Ang singsing na isang linggo na nitong hinahanap at sinisisi si Sinag sa pagkawala. Nandoon iyon, sa loob ng kanyang sariling kahon ng alahas, sa isang sulok na imposible niyang hindi makita. Kumunot ang noo niya. Paano napunta yon doon? Naalala niya ang galit ng ina at ang pag-iyak ni Sinag. Naalala niya kung paano niya pinagalitan ng ina sa pagiging makakalimutin at malupit. Ngunit heto ang singsing sa kanyang gamit. Isang hindi komportableng pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanya. Sinag, tawag niya. Agad namang pumasok ang tagapag-alaga. Po, ma'am. Itinaas ni Hiraya ang singsing. Tingnan mo ang nahanap ko. Nasa loob ng jewelry box ko. Ang inaasahan ni Hiraya ay isang reaksyon ng ginhawa o tuwa. Ngunit ang nakita niya ay isang mabilis na kislap ng gulat sa mga mata ni Sinag na agad nitong tinakpan ng isang pilit na ngiti. Naku, salamat po sa Diyos at nahanap ninyo, ma'am. Siguro po ay nailagay dyan ni Donya nang hindi sinasadya. Ang paliwanag ay simple at lohikal. Ngunit may mali. May hindi tama sa reaksyon nito. Mamayang hapon, habang umiinom sila ng kape, sinubukan niyang muli. By the way, Sinag, casual niyang tanong. Anong brand nga ulit nung tsaa na paborito ni Mama? Yung laging mong tinitimpla sa hapon, bibilhan ko siya sa Singapore, mas mura daw doon. Nakita niya ang bahagyang pag-aatubili ni Sinag bago ito sumagot. Yung jasmine tea po, ma'am. Iyon po ang laging hinahanap niya. Ngumiti lang si Hiraya, ngunit sa loob niya, ang maliit na binhi ng pagdududa ay biglang nag-ugat at nagsimulang lumaki. Simula pagkabata, kinamumuhian ng kanyang ina ang amoy at lasa ng jasmine tea. Ang paborito nito, ang tanging iniinom nito sa hapon, ay Earl Grey. Isang maliit na detalye, isang bagay na hindi dapat makalimutan ng isang maalagang tagapag-alaga. Bigla, ang lahat ng maliliit na piraso ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang mga reklamo ng kanyang ina, ang pag-iyak ni Sinag sa tamang tiyempo, ang butones, ang singsing, ang tsa, at ang mga huling salita ni Alon. Ang katotohanan na nasa harap niyo lang. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Mas matindi kaysa sa naramdaman niya noong tumawag si Sinag tungkol sa kwintas. Paano kung sa buong panahong ito mali siya? Paano kung ang binibigyan niya ng tiwala ay ang siyang tunay na kalaban? Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Kailangan niyang makausap si Elon. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero nito. Ring! 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 Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Alon, si Hiraya to. Nanginginig niyang sabi sa voicemail. Please, tawagan mo ako. Kailangan kitang makausap. I think I made a terrible mistake. Kinabukasan, araw ng kanyang flight, ang kanyang isip ay wala sa biyahe. Nasa Villa Amihan, nasa kanyang ina. Habang nasa taxi papuntang airport, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hindi ako makakatawag. Baka minamanmanan ang telepono mo. Pero kung gusto mong malaman ang totoo, tingnan mo ang ipinadala kong larawan. Itanong mo sa parmasya kung anong gamot yan. Kasunod ng text ay isang larawan. Ang larawan ng isang bote ng gamot na walang etiketa. Ang larawang kinunan ni Elon. Nasa departure area na siya. Hawak ang kanyang passport at plane ticket. Ang final boarding call para sa kanyang flight ay umaalingaw-ngaw sa buong terminal. Tinitigan niya ang ticket papuntang Singapore sa isang kamay at ang larawan sa kanyang telepono sa kabilang kamay. Ang kanyang karera, ang kanyang ina, ang kanyang konsensya.
Isang malakas na kutob, isang linhim na halos sumigaw sa kanyang kaluluwa ang bumulong sa kanya. Huwag kang umalis. Umuwi ka. Sa isang desisyong biglaan at hindi pinag-isipan, tumalikod siya mula sa boarding gate. Mabilis siyang naglakad, halos tumakbo, palabas ng airport. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Sa pinakamalapit na botika. Sagot niya, ang boses ay puno ng isang bagong, nakakatakot na determinasyon. Bilisan niyo, aabutin pa natin. Ipinakita niya sa parmasyutiko ang larawan sa kanyang telepono. Tinitigan ito ng matandang lalaki. Ipinatong ang kanyang salamin sa dulo ng ilong para makita ng mas malinaw. Ang ekspresyon nito ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging mausisa tungo sa pagiging seryoso at pagkatapos ay sa pagkaalarma. Tumingin ito sa kanya. Miss, saan niyo nakuha ang litratong ito? Ang gamot na ito ay isang malakas na uri ng sedative. Bawal itong ibenta ng walang reseta. Sobrang delikado nito, lalo na para sa mga matatanda. Pwede itong magdulot ng matinding pagkalito, panghihina, at kung magpapatuloy, maaari itong maging sanhi ng paghinto ng puso. Sa sandaling iyon, ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng mga paa ni Hiraya. Ang katotohanan ay hindi lang nasa harap niya. Ito ay isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Ang biyahe pabalik sa Villa Amihan ay tila isang walang katapusang bangungot. Bawat segundo na umiikot ang gulong ng taxi ay isang dagdag na patak ng lason sa katawan ng kanyang ina. Bawat pagpreno ay isang kirot ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng parmasyutiko ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan na parang sirang plaka, sobrang delikado. Pagkalito, paghinto ng puso. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya nagawang ipagkatiwala ang buhay ng sariling ina sa isang halimaw? Ang bawat reklamo ni Doña Liwayway, bawat luha nito, bawat pakiusap na pinagsawalang bahala niya ay bumabalik ngayon para sampalin siya ng buong lakas. Pakibilisan pa po, Manong. Pakiusap niya sa driver, ang boses ay nanginginig. Sa kalagitnaan ng biyahe, nag-text siya sa numerong ibinigay ni Alon. Pauwi na ako. Alam ko na ang lahat. Tumawag ka ng pulis. Agad siyang nakatanggap ng sagot. Papunta na kami. Pagdating sa tapat ng gate ng Villa Amihan, bumaba siya agad. Inabutan ng bayad ang driver at hindi na hinintay ang sukli. Dahan-dahan at walang ingay niyang binuksan ang gate na para bang isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makita, kailangan niyang mahuli ito sa akto. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang katahimikan ay hindi nakakapanatag. Ito ay mabigat at puno ng panganib. Sumilip siya sa sala. Walang tao. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay maingat. Habang papalapit siya sa silid ng kanyang ina, may narinig siyang isang boses. Ang boses ni Sinag. Ngunit hindi ito ang malumanay at malambing na boses na kilala niya. Ito ay puno ng galit at pagkasuklam, malamig at matalim na parang patalim. Ano? Pagod ka na. Wala kang karapatang mapagod. Sigaw ng boses. Ang nanay ko. Nagtrabaho hanggang sa huling hininga niya para sa mga walang kwentang amo na tulad ninyo. At anong nakuha niya? Namatay siyang parang aso. Sumilip si Hiraya sa bahagyang nakaawang na pinto. At ang nakita niya ay isang eksenang habambuhay na susunog sa kanyang alaala. Ang kanyang ina, si Doña Liwayway, ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Ang damit ay gusot at ang muka ay basang-basa ng luha. Ang katawan nito ay nanginginig sa takot. Mukha itong isang basahan na walang kalaban-laban. At sa harap nito, nakatayo si Sinag na parang isang hukom mula sa impyerno. Hawak nito ang isang baso ng tsa
sa isang kamay at sa kabilang kamay, pilit nitong binubuksan ang bibig ng matanda. "Inumin mo to," utos ni Sinag. "Para makatulog ka na at hindi na maging pabigat pa sa mundo. Inumin mo, sabi." Hindi na nakapagpigil si Hiraya. Ang takot at pagsisisi sa kanyang puso ay biglang nagapoy at naging purong galit. "Itigil mo yan." Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan na kasing lakas ng isang kulog. Natigilan si Sinag. Ang baso ng tsa ay nabitawan at nabasag sa sahig. Ang maitim na likido ay kumalat na parang dugo. Dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang tunay na mukha ng demonyo. Ang pagkukunwari ay wala na. Ang natira ay isang mukha na puno ng pagkamuhi. "Ma'am Hiraya," sabi nito, ngunit ang boses ay hindi na sinusubukang magpanggap. "Ang aga mo yata umuwi." "Walang hiya ka!" sigaw ni Hiraya, habang mabilis na lumalapit sa kanyang ina at niyayakap ito. "Hayop ka! Anong ginagawa mo sa nanay ko?" Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala mula sa lalamunan ni Sinag. "Ginantihan ko lang ang uri ninyo, mga mayayamang walang puso. Akala nyo dahil binabayaran nyo kami, pag-aari nyo na ang buhay namin? Katulad ng ginawa nila sa nanay ko. Pinagtrabaho nila siya kahit may sakit, tinrato na parang basura. At nang mamatay, ni 5 sentimos walang ibinigay." Ang galit sa mga mata ni Sinag ay tila apoy mula sa impyerno. "Kaya nang makita ko ang nanay mo, mahina, mag-isa, perpektong target, sinabi ko sa sarili ko, babawi ako. Ipapatikim ko sa inyo ang pait na dinanas namin. Bawat araw na nahihirapan siya, bawat araw na nalilito siya, iyon ang hustisya para sa nanay ko." "Baliw ka na!" Umiiyak na, sabi ni Hiraya, habang mas lalong hinihigpitan ang yakap sa nanginginig na ina. "Baliw? Hindi. Matagal kong pinlano to." Papalapit na, sabi ni Sinag. "At sana umalis ka na lang. Sana hindi ka na bumalik para natapos ko na ang dapat kong tapusin." Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok ang 2 pulis, kasama si Alon sa likod nila. Ang mukha ni Sinag ay nagpakita ng pagkatalo. Tapos na ang laro. Habang pinupusasan ng mga pulis si Sinag, hindi na ito nanlaban. Nagpatuloy lang ito sa pagtawa, isang tawang puno ng kabaliwan at pait. Habang dinadaan siya sa tabi ni Hiraya, huminto ito. "Panalo ka ngayon, Hiraya," bulong nito. "Pero tandaan mo to, ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ang bulag mong pagtitiwala ang naging sandata ko." Dinala na ng mga pulis si Sinag palabas. Naiwan si Hiraya, nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga bubog ng basag na tasa. Niyakap niya ang kanyang ina, na sa wakas ay nagsimulang humagulgol ng malakas, isang iyak ng pinagsama-samang takot, sakit at ginhawa. At si Hiraya ay umiyak na rin, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. Umiyak siya para sa bawat luhang hindi nito iniyak, para sa bawat sigaw na kinimkim nito, at para sa bawat araw na iniwan niya itong mag-isa sa kamay ng isang demonyo. Wala siyang masabi, walang salitang sapat para punan ang pagkukulang. Ang tanging nagawa niya ay paulit-ulit na ibulong ang isang salita, habang hinahaplos ang buhok ng ina. "Patawad. Ma, patawad." Lumipas ang ilang linggo. Ang bigat at dilim na bumalot sa Villa Amihan ay dahan-dahang napapalitan ng liwanag. Ang mga araw ay hindi na binibilang sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng maliliit na hakbang patungo sa paghilom. Ang paglilitis kay Sinag Cruz ay mabilis na natapos. Sa tulong ng testimonya niya ni Aling Nena, ang sample ng tsaa na nakuha ni Alon, at ang malinaw na pag-amin ni Hiraya tungkol sa kanyang kapabayaan, napatunayang nagkasala si Sinag sa mga kasong serious physical injuries at illegal detention. Hinatulan siya ng maraming taong pagkakakulong.
Dumating ang hustisya, hindi lamang sa anyo ng pagpaparusa, kundi sa anyo ng pagsasara ng isang madilim na kabanata. Nag-file si Hiraya ng indefinite leave mula sa trabaho. Ang dating sentro ng kanyang mundo, ang mga board meeting, ang mga deadline, ang pag-akyat sa corporate ladder, ay tila nawalan ng lahat ng kulay at kahalagahan. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang oras. Oras na ninakaw. Oras na kailangan niyang bawiin. Si Alon ay muling tinanggap ng pamilya, hindi na lamang bilang isang driver, kundi bilang isang pinagkakatiwalaan at iginagalang na kaibigan. Isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin, tinanong ni Hiraya ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, Alon? Bakit hindi mo ako pinilit? Ngumiti ng bahagya si Alon. Dahil ang tiwala, ma'am, ay hindi ipinipilit, kusang nararamdaman, at ang katotohanan, kahit anong takip ang gawin, ay laging hahanap ng paraan para lumabas. Naghintay lang ako sa tamang panahon para buksan ninyo ang inyong mga mata. Ang mga salitang yon ay tumatak kay Hiraya. Ang pagtitiwala ay hindi bulag na paniniwala. Ito ay nangangailangan ng bukas na mga mata at pusong handang makinig. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa pagitan nilang mag-ina. Nawala na ang mga formalidad at ang distansya na nilikha ng kanyang abalang buhay. Pinalitan ito ng mga simpleng bagay. Si Hiraya na mismo ang naghahanda ng pagkain ni Doña Liwayway. Siya ang nag-aalalay dito sa paglalakad sa hardin. At sa mga hapon, sa halip na tsa, pinagsasaluhan nila ang mga kwento. Ikinuwento ni Doña Liwayway ang tungkol sa kanyang kabataan, sa kung paano niya nakilala ang yumaong ama ni Hiraya, sa mga pangarap niya bago siya naging isang asawa at ina. At si Hiraya naman ay nagkwento tungkol sa kanyang mga takot, sa bigat ng responsibilidad, at sa kanyang malaking pagkakamali. Sa bawat kwentong ibinabahagi, isang hibla ng nasirang tiwala ang muling nahahabi. Isang hapon, habang binabasahan ni Hiraya ang ina ng paborito nitong tula, biglang nagsalita ang matanda. Hindi mo kasalanan, anak. Natigilan si Hiraya. Tumingin siya sa ina. Ang mga mata ay nagtatanong. Ang kasalanan ay hindi lamang sayo. Pagpapatuloy ni Doña Liwayway, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Nagkulang din ako. Hinayaan kong kainin ako ng aking pride. Natakot akong maging pabigat sa'yo. Sa sobrang takot ko, pinili kong manahimik. Pareho tayong nagkamali, Hiraya. Hinawakan ng matanda ang kamay ng anak. Pero ang mahalaga, nandito ka na, anak. Sa mga salitang iyon, ang huling bigat sa puso ni Hiraya ay tuluyang naglaho. Pumatak ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa ginhawa at pasasalamat. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ng ina, tulad ng ginagawa niya noong siya'y bata pa. Naramdaman niya ang marahang haplos nito sa kanyang buhok. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga bulaklak sa hardin ng Villa Amihan, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Kinaumagahan, ginising sila ng ginintuang sinag ng araw. Magkatabi silang nakaupo sa beranda, may dalang tasa ng mainit na tsokolate. Pinapanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Ang ganda ng umaga, bulong ni Doña Liwayway. Opo, ma. Isang bagong umaga, sagot ni Hiraya habang nakangiti. Ang pangalan ng kanyang ina ay Liwayway. Ibig sabihin, bukang liwayway. Simula, pag-asa. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng kanilang pagdurusa, ang liwayway ay dumating na para sa kanilang dalawa. Hindi na ito ang pekeng sinag na nagdala ng dilim, kundi ang tunay na sinag na naghahatid ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o sa mga salitang matatamis. Ito ay nasusukat sa oras na inilalaan, sa pandinig na bukas, at sa pusong handang unawain
kahit ang mga bagay na hindi kayang isatinig. Minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa ating sariling pagkabulag sa katotohanang nasa ating harapan na. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Doña Liwayway at Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.